Mukhang meron atang amnesia na itong si Butanding. Sabi ba naman niya, hindi raw ho siya pabor na tanggalan ng prangkisa ang ABS-CBN. Kung nasa Congress daw siya noong panahon na iyon, buboto daw ho si Harry Roque para ho sa prangkisa ng ABS-CBN. Talaga nga naman. Isa lang yung masasabi ko. Real quick, talaga nga naman yung karma na ang sumisingil sa inyo ngayon. Pag pabor sa inyo, okay lang. Pag hindi pabor sa inyo ang panahon, ang dami nyong satsat, ang dami nyong kuda-kuda. So ngayon guys, kasi sabi din dito sa balita, tatakbo daw si Harry Roque. Former presidential spokesperson Roque plans to run in 2028 election. So, Senator Roque may comeback ho sa 2028 midterm elections. Kung ganyan lang din naman guys, ang tatakbong senador, napaka-balimbing at kitang-kita naman ho yung kanyang, di ba, walang integrity, integridad sa sarili, abay, wag na. Wag nyo nang iboto yung mga ganitong tao. Imagine ano yung statement niya dati. Yan o. Sabi niya, you cannot blame the Congress for not renewing the franchise of ABS-CBN because that is one of their powers. Kasi yung usapan dito guys ay paimbestigahan ho ng Congress itong mga recent violation ng SMNI. Bukod ho sa pinakalap nilang fake news na gumastos daw ho ng 1.8 billion itong si House Speaker Martin Romualdez, ay iimbestigahan pa rin daw ho ng Congress ang iba pang other similar measure na ginawa ng SMNI, yung mga others violation nila. So, kung dapat ba silang tanggalan ng prangkisa or hindi. So ngayon, itong si Harry Roque, de porket medyo kinakabahan na kasi alam naman kasi nila may violation itong SMNI. Doon pa lang nga sa part na yung may-ari, 'di ba? Madaming kaso, talagang literal na may violation na, tapos tumatanggap pa ng foreign money coming from the Chinese embassy, di talaga nga namang may violation. So ngayon, ang sabi ni Roque, may banta daw ho. Muli, sa ating mga kasamaan sa media, meron daw hong banta sa karapatan ng malayang pamamahayag sa pamamagitan ng pananakot na baka maribok daw ho ang prangkisa ng SMNI. Hindi ho banta yun. Kino-call out lang kayo sa inyong kamalian. Kung ang ABS-CBN nga natanggalan ng franchise dahil sa kanilang bias reporting, kayo pa kaya na nagpapakalap ng fake news? At yung SMNI guys, yung mga anchor niyan, hindi pala accredited. Di ba bawal yun sa KBP? Ito pa, isa pa, hindi rin pala sila miyembro ng KBP. Kaya wala silang sinusunod na code of ethics. Guys ang malayang pamamahayag, ang press freedom ay iba ho sa pagsasalita ng kasinungalingan. Hindi ho pwedeng sabihin na tinatanggalan kayo ng press freedom kung yung freedom na sinasabi nyo is puro lies. Di ba? Puro mali. Puro pagsisinungaling. So, ang press freedom, meron po yung hangganan. Pag mali, talaga nga namang mali. Kahit kailan hindi magiging tama ang mali, 'di ba? At ang mali, ang tama hindi magiging mali. So anyway, ito nga sabi ni Harry Roque na wala na tayo sa ating topic. Napakabalimbing kasi, yan yung gusto kong ipalabas sa inyo. 'Di ba sabi niya nung July 13, 2020, sabi niya tapos na po ang boxing at dumaan na po sa proseso sang-ayon po sa saligang batas. Wala po tayong magagawa, let's move on. Kasi natanggalan na ho dito guys at that time natanggalan na ho ng franchise itong ABS-CBN kasi pumabor ho ang humigit kumulang 70 plus mga mambabatas na matanggalan ng prangkisa ang ABS-CBN, and humaba po ito sa napakahabang proseso. Kasi totoo naman guys na may issue sa owner, sa land title, sa mga trabahante, madami pang issue itong ABS-CBN. Tapos samahan mo pa ng bias reporting, tapos yung tax nila, 'di ba? Ang daming hindi bayad kasi giant network. So dumaan ho sa proseso itong pagkatanggal ng prangkisa ng ABS-CBN. So dito naman sa SMNI, dadaan din naman to sa proseso. So ang problema nga lang dito, dadaan na nga sa proseso, bakit ayaw nyong mag-imbestiga ang Congress sa other similar measure or violation ng SMNI? Kasi nga guys, at this moment, natatakot sila na baka itong SMNI matanggalan ng prangkisa kasi alam nila sa sarili nila na may violation sila. And then later on guys, ito yung sabi ni Harry Roque.
Ako naman, simula pa lang, hindi ako tutol sa prangkisa ng ABS-CBN. Kung ako'y nasa kongreso, boboto po ako para sa kanilang prangkisa. O tingnan mo, adik, di ba? Napakabalimbing. Nakikita niyo yung senador na yan, tapos may balak pang tumakbo sa 2028 election, you know? Former presidential spokesperson Roque plans to run in 2028 election. Meron siyang political comeback, tapos ganito ho yung trabaho niya. Balimbing. Pag pabor sa kanila, okay lang. Tapos pag hindi ho pabor sa kanila, ang daming kuda, ang daming satsat. 'Di ba? Hayaan mo din ho yung legislative franchise na imbestigahan ho kayo. Kasi sabi mo nga, trabaho yun, no? Yan, no? Sabi mo, you cannot blame the Congress for not renewing the franchise of ABS-CBN because that is one of their power. Power din naman ho ng Legislative Franchise, Committee on Legislative Franchise, ang imbestigahan kayo. At kasi guys, alam nyo, itong Committee on Legislative Franchise, isa ho ito sa may napakalaking ambag kung bakit nawala, natanggalan, hindi ho na-renew ang franchise ng ABS-CBN. So, yung legislative franchise na yan. So, hayaan mo din ho ang legislative franchise na tumrabaho sa inyo para nang magkaalaman kung meron nga ba kayong na-violate na violation. Diba? Bakit kayo matatakot kung wala naman kayong ginagawang masama? Diba? Katulad sa ICC. Bakit kayo matatakot na paimbestigahan ko ng ICC kung wala naman kayong ginawang kasalanan? Ganun lang naman kasimple yun eh. Imbestigahan kayo, then go. As long as alam nyo naman sa sarili nyo na wala kayong ginagawang kasalanan, then bakit kayo natatakot? Diba? Okay naman, para namang nagkaka-amnesia ka nito ha. Ang dami mong satsat, ang dami mong kuda. Ngayon, napaghahalataan ka na talaga na meron ka talagang biases. Anyway, lahat naman tayo guys, merong biases. Pero itong si Roque, nasobra na eh. To the point na magbabalimbing na, kakampihan niya ng ABS-CBN, calling the attention of the other network, nakampihan daw sila kasi dinadamay niyo yung ibang network eh, kasi may banta daw ng, ito yung sabi niya, basahin natin sa inyo guys, nalimutan na ni Mima. Ito yung sabi niya, oh, muli sa ating kasamaan sa media, meron na naman pong banta sa karapatan ng malayang pamamahayag sa pamamagitan ng pananakot na baka ma-revoke ang prangkisa ng SMNI. So, hinihimok niya yung other network na kampihan sila. Kasi, total, sila daw lang naman daw magkakampihan. So, hinihimok siya na itong ABS-CBN, News 5, GMA, bumoses para ho sa SMNI. Kasi, para-paras daw naman ho sila ng mga kinakaharap na problema in the future. Well, itong SMNI, kailangan naman talaga itong imbestigahan. Kasi kitang-kita naman yung punto na nagpapakalap sila ng fake news. At saka guys, di ba, kapag religious TV station sila, hindi na nga nagbabayad ng income taxes, di ba, sa BIR, tapos sila pa itong may ganang magpakalap ng fake news. Ngayon, iimbestigahan kung itong TV station ni Kibuloy, itong religious TV network station nila, kung register ba to sa SEC. Kasi hindi sila nagbabayad ng ng tax sa BIR. So tingnan natin, 'di ba? Religious organization daw sila tapos ang toxic. Tama ba 'yon? Na napaka-toxic ng political religious station nyo. Hindi naman ata tama 'yan. Tsaka hindi naman deserve ng tao na makarinig ng fake news. Sinong deserve na makarinig ng fake news? Ano mo, Harry Roque, maling-mali ka na nga sa puntong yan, kinakampihan mo pa, ina-uplift mo pa. So, ang nangyayari dito, nagmumukha ka lang timang. Kaya guys, kung tatakbo man to sa 2028 election, kasi sabi niya, tatakbo daw siya eh, wag na wag nyo tong iboboto. Kasi lugi kayong mga mamamayang Pilipino. Ganito ho siya kabalimbing. Super pro-China, super DDS, to the point na yung paniniwala niya umiikot lang dito sa ng mga Duterte. Iba guys yung may prinsipyo. Ang iboto niyo may prinsipyo, may integridad, mayroong pagmamahal sa bayan, hindi yung para sa pagmamahal sa mga kanilang pinapanigang politiko. Kaloka si Akla. Ang bilis na magbago ng kanya, no? Parang Roque versus Roque. Imagine, Roque nung 2020 versus Roque nung December 1, 2023. 2 years pa lang, nagka-amnesia na itong butanding na to. Kakaloka. Nakakasama ng loob guys, nakakasama ng loob kasi up to this moment, may mga ganito pa din pala mga senador, mga spokesperson na may mga kalungkutan sa pag-iisip, may mga tama. Nakakaloka.
Ito yung video niya guys kung saan siya humihingi ng tulong sa media. Nanawagan po ako muli sa ating mga kasamahan sa media. Meron na naman pong banta sa karapatan ng malayang pamamahayag sa pamamagitan ng pananakot na baka po ma-revoke ang prangkisa ng SMNI. Itong kalayaan po ng mga mamamahayag ay isang napaka-importanting kalayaan para po magkaroon ng demokrasya dahil kinakailangan pangalagaan po na Kalayaan, demokrasya. Freedom is not a freedom to tell lies to the public. Huwag mo sinasabi na may malayang pamamahayag, ito ganyan. Kung yung malayang pamamahayag nyo ay pagsisinungaling, di bali na lang. Kakaloka. Na-high blood ako malayang merkado ng idea na nakakatulong sa pagbubuo ng paninindigan ng ating mga kababayan. Sana po, kalimutan natin ang kulay dahil kahit tayo ay pula, berde, or itim, pagkalayaan pong pinag-uusapan, dapat sama-sama ang lahat ng mga mamamayan. Tingnan niyo yan. Diba, napakabalimbing. Tapos siya pa tong may ganang madismaya. Sabi niyo, bakit ang tahimik ng media? Harry Roque dismayed by lack of support for SMNI. Ikaw pa tong may ganang madismaya sa other network station, yung station nyo, puno ho ng kasamaan. Puno ho ng violation. Hello ka? Ikaw pa tong may ganang madismaya? Samantalang, kitang-kita na. Nandyan na ho yung image, yung video na nagsisinungaling itong TV network station nyo. Napaka-toxic na ng SMNI guys, to the point na dyan nagsasalita si Panelo, si Harry Roque, si Sasa Rogando, si Ka Eric na hindi naman pala miyembro ng LCAC na, di ba? Si Lorraine Badoy, mga pathological liar, si Duterte na on air, hinahayaan nilang magmura. Di ba hindi nga sumusunod sa code of ethics? Tapos gusto nyo manatili lang SMNI for the long time. Ang akala kasi nila, forever remains yung power ni Duterte. Yan ho, yung akala nila. Pero no, nagkakamali kayo. Wrong is wrong. Kung ano yung tama, dapat gawin. Kung ano yung deserve nyo, dapat gawin yan sa inyo. Kung deserve nyo matanggalan or ma-revoke ng franchise, then go! As long as nakakabuti para sa ating bayan, as long as nasusunod yung batas, bakit natin kukontrahin ng batas? Diba sabi mo pa nga, yan ho ay power ho ng Congress. You know, sabi mo because that is one of their power. So you cannot blame the Congress also because that is one of their power. Wag ako, Roque. Wag ako. Hindi kami pinanganak kahapon. Wag tayong magagawan dito. This is not the right time para manggago ka, para manguto ka, para makakuha ka ng simpatya sa ibang tao at sa ibang mga other network station. Ang bilis talaga nga namang mapapakanta ka ng that how fast the night changes. Diba? 2 years pa lang nagka-amnesia na itong butanding na to. Sarap mong kaltukan, uy. Kalukan, sakit mo sa bangs. Anyway, yun lamang ho guys. It's me again, si Mima Alicia nyo. Nagbabalik ulit ako sa ating panibagong video.